good morning, good morning. Ayan, update po tayo dito sa project namin sa phase 3. Halos malapit nang matapos agad. Bali, nasa 3 weeks na po kami. 3 weeks mahigit na po kami dito. Halos nabuo na po namin ang back and front extension. So, bali, install na lang po nila Ray yung ating gate. Ayan po siya. Bali, si client po yung pumili ng design. Then, iniba lang po namin ng konti para hindi naman po halos same dun sa kagagawa lang namin. So, as you can see, malalaking bakal pong ginamit natin dito. Ayan, nailagay na rin po yung mga cylindrical hinges na uno po ang sukat niyan. Ayan po. So, ang ginamit po natin dyan is 1x1 pan-design. Tsaka po yung mahaba na malapad is 1x3. Tapos yung pinaka-frame po natin is 2x3. Ayan. So, nakinis na rin po siya. Nalagyan na siya ng polytop. Ayan. So, wala na po tayong makikita mga luha-luha ng welding dyan. Dito po yung lusutan ng kamay. Ayan. So, dyan po kasi is hindi kasya. So, dito na lang para mabuksan po natin yung lock. I think nasa 2 days to 3 days lang po ata nila ginawa yung ni Ray, yung ating gate. So si Ray, parang sa pagta-tiles lang, 1-2 araw lang niyang ginagawa yung welding works. Ulitin ko lang po si Ray, nung nag-i-start pa lang po kami, hindi niya po talaga forte ang pag-welding. Pero yung i-shoutout ko lang po yung dati namin kasama na si Kuya Bok na nasa Binangonan po ata siya. Ang turo niya po kay Ray, marunong ka nga mag-tiles eh. Dapat marunong ka rin mag-welding kasi sa mga sukat-sukat lang din daw yan. So, ayan, katagalan, natutunan din ni Ray. Tapos, mas magaling pa siyang gumawa. 'Di ba? Mas magaling pa siyang gumawa. So, lahat na rin po ng gate natin is si Ray po ang gumawa. Ayan, na-share ko lang po sa inyo. So, bali, ito na po yung status dito sa loob. Ayan, kulang na lang po yan ng kisame dyan. Kisame na lang. Yung CR po natin is, ayan, may kisame na rin po siya. So, bali, ikot-ikot lang po kasi yung tao namin, kaya hindi pa namin maituloy yung tiling works dito sa unit ni ma'am. Pero yung taas naman po is may gumagawa. May gumagawa naman po. Kailangan po kasi, pag nagkasabay-sabay po kasi ang projects namin, hindi po pwedeng may ipon lang kami sa isang projects. Kumbaga, lahat po gumagalaw. So, andito naman po sila. Sila rin nag-welding. Andito naman po yung iba. So, may mga part na lang po natatakpan na halos kompleto na siya. Kitang-kita po yung alikabok. Grabe. Kaya po ako laging naka-face mask. At medyo yung salita ko is nakakaabala yung face mask. Pero kailangan ko po talaga kasi mag-face mask kasi takaw ako sa allergy. Takaw ako sa allergy kasi katulad po nakaraan na hospital po ako. So ayan, ingat-ingat na lang kaya lagi po ako naka-face mask. So dito naman po sa taas, sa huli kong vlog is mga metal stud pa lang po ang naka-setup para sa partition. Pero ngayon po tapos na. Magic! Diba? Ang bilis lang gawin. Parang 2 days lang, may metal stud. Ayan, natakpan na po yung mga metal stud. Meron na po tayong mga hardiplex na nakatayo dyan. Tapos ngayon po, ang nilalagay na nila is cornisa. Cornisa po para dun sa mga dugtungan. So, ito po yung hallway. Ayan, ang bongga, diba? May pa-hallway ka kahit yung bahay mo, maliit lang. Pero ang bongga pa rin. Ayan po, diba? So, ito kay na ma'am, choice nila na wag na maglagay ng PVC. Ayan po. So, ito is hardiplex o Sierra board. Tapos, pipinturahan na lang po natin yan. So, nakaabang na rin po yung para sa mga pin lights. Yung para po sa mga switch. Ayan po. Then, naka-install na rin po yung ating hamba. So, kung ako may unit sa Lumina at nakikita ko na ang Ray House Makeover, hindi na ako magdadalawang isip. Lalo na kung may budget din naman ako, 'di ba? Kasi nakikita nyo na yung gawa namin, sigurado na kayo eh, 'di ba? So ito po yung likod. Ayan, umuulan-ulan po, 'di ba? Nag-a-update pa rin ako kahit umuulan. So kailangan ko rin po kasi talaga mag-update, lalo na yung client ko dito is nasa ibang bansa. So kung makakapag-update naman ako, why not? Go. Kasi kailangan ko rin po talaga mag-upload sa ating channel, tsaka sa ating page. O, 'di ba?
Dalawang room partition lang po to kasi yun lang po talaga ang kaya sa Angelic Tan House. Kaya po kung halimbawa kukontratahin nyo kami sa ceiling and partition at sinabi kong kaya namin yan ng less than 1 week, kaya po talaga namin. Pero sa iba na hindi pa nila gamay yung paggawa, talagang matagal po. So yun nga po yung sinasabi nila na iba talaga pag may alam na. 'Di ba? Kasi madali na lang yung galaw madali na lang. So as you can see, dalawa lang silang nandito sa taas, dalawa rin yung nasa baba. Ayan ito yung ating PVC roof na in-order ko sa Bulacan. Ayan, pipinturahan na lang po natin yan. Good thing na nailagay na namin kasi po umuulan. May bagyo. So nakakagawa na kami. Then nalagyan na rin po yan ng flashing. Ayan po. Meron na rin po siyang Bulka seal. O, diba? Sa aming package na, pati waterproofing kasama na So, ano pa bang hahanapin natin? Then, ang mura ng labor. So, doon po sa mga makakapanood ng aming channel, magtaka na po kayo, bakit ang Ray House Makeover ang daming projects? Bakit ang Ray House Makeover sabay-sabay yung projects, diba? Yet, nagagawa nila ng sabay-sabay. Ayun nga po, ikot-ikot lang. Tsaka hindi rin po talaga kami pinipressure ng aming mga kliyente. Kasi tulad ng iba dyan, hindi pa naman titirahan, diba? So, hindi naman sila nagmamadali. Although, meron po kaming 2 months contract. So, ito po ang mga no more nails. Yan po yung ginagamit nila sa pag-install ng kornisa. Marami po akong no more nails sa bahay. Testing. Ito po yung ginagamit ni Ray sa pag-i-install ng teka lang, ang bigat. Pag-i-install ng gate. Ayan. So napansin ko parang tatlong patong to ng square bar. Ayan. So syempre mas makapal, mas marami, mas matibay syempre. So ito po yung ikakapit natin dito. Ayan, ang bigat lang. So sa 3 years na paggawa namin, hindi pa po talaga kami nababagsakan ng gate. Ayan. So sa kapit pa lang is solid na. So ganyan po yan. So, sa pinakagawa namin, quality talaga. Hindi tinipid sa materyales. Hindi po talaga ang kagandahan na hiwalay ang labor sa materials. Lagi ko po yan nasasabi. Saka kung magpapagawa po kayo, doon na talaga sa maayos. Kasi gagastos din naman kayo. Itodo nyo na. Lagi ko rin yung sinasabi. Itodo nyo na. Huwag na kayo mahiya. So, pag may available po na square bar, ganito po yung tsura niya. Pag wala, ganito po yung ginagamit nila Ray. Pero mas maganda po itong gamitin kasi nga po, ayan pag didikitin mo na lang, i-welding mo na lang. Ay, ayan, resibo. Ayan. So, bali, nagpabili kami ng welding rod. Ayan. Ito po yung welding rod na abono talaga namin. Hindi pwede talaga hindi kami mag-aabono. Kasi kung hindi kami mag-aabono as contractor, madidelay yung gawa. Madidelay po yung gawa. So, lahat naman po is, eto, ipakita natin. Hindi po namin kailangan i-inform si client time to time, lalo na kung busy siya. At kailangan na po namin magdesisyon. Tawag dito, tandaan nyo, yung unit na ginagawa namin is bahay nyo. Kaya kahit hindi po kayo ma-inform at nanonood kayo sa aming vlog, alam nyo kung paano kami magproseso. Alam nyo kung paano kayo magtrabaho. Sige, go lang. Ayan. So, kung hindi kami mag-aabono, wala. Mapipending yung gawa. Kung 2 buwan natin ito tatapusin, kung hihintayin namin si client na bumili ng materyales, mag-asikaso ng materyales, wala. Hindi ito matatapos ang 2 buwan. Kaya po dun sa mga nagpapagawa sa amin, asahan nyo. Ganun talaga.
So, kahit ayaw namin mag-abono, mag-aabono talaga kami. So, sana i-consider yan ng mga next client namin. Kasi sa amin, pabor na pabor. Pabor na pabor po yan sa inyo. Mag-i-install na po sila rin ng gate. So, yung design po ng gate natin, si client po pumili niyan. Then, pagdating po dito sa kabilang side, is iniba na lang natin. Kasi actually, yung gate ko sa phase 3, gusto nila yung design. Eh, yung doon sa Angeli SF po, patayo naman. Ito, ginawa ko po nakahilera lahat. So, pinantay lang po natin siya. Ayan. So, bali, pasensya na sa paayan. Ayan, ayan. Kung mapapansin nyo, naglagay sila ng tukod. Naglagay sila ng gagamitin nilang magiging guide. Ayan, yung tubular na mahaba na yan. Yan yung magiging guide nila para hindi gumalaw yung ating gate. Iatalian natin ng alambre. Para pag-install ng ating hinges, cylindrical hinges, ito yun. Ito po yung cylindrical hinges. Is hindi siya gumalaw pag winelding. Tapos ito naman pong mga bakal na to na pinutol-putol. Ayan po yung pang-connect po nila doon sa mga bakal sa loob. Parang support. Gagawin po itong support. Ayan, kailangan talian ng alambre. So, naglalagay tayo ng daanan ng kamay para sa lock. Okay. Minsan, may mga sukat talaga na hindi pantay. So, dinadaya lang namin para hindi magmukhang obvious. Minsan kasi wala sa eskwela po talaga yung sukat ng unit. So, minsan dinadaya natin ng konti. So, bali yung gate, parang parang kagahapon po ata nung pumunta ako, is frame pa lang siya. Pero natapos na po agad nila yung paggawa ng ating gate. Tapos today is i-install na rin. So kung halimbawa, magpapakontrata kayo sa amin. Kontrata po kasi kami Pacquiao. Ito na naman, maghihimutok na naman ako. Maghihimutok na naman ang lola nyo. So depende po talaga sa gumagawa at sa kontrata na mapapag-uusapan. Kung sa iba ang paggawa ng gate, aabot ng 1 linggo, 2 linggo. Depende po kasi yan. Kung ang kontrata nyo is arawan, sobrang tagal ng 2 linggo. Pero ito, 2 days. 2 days lang po nilang ginawa. Ayan, i-install na nila. So, mas pabor nga po yun sa inyo kasi yung pinakagawa, yung status po ng gawa is nakikita nyo na agad. Hindi na kayo naghihintay ng ilang days. Diba? Kumbaga, sure na kayo sa pinakagawa ng Ray House Makeover. So, wag niyo pong ikukumpara na 2 days lang ginawa, tapos na. Kung arawan po ang kontrata natin, pwedeng bilangan nyo kami. Pero pag Pacquiao, tulad yan, 2 silang gumagawa, diba? May tendency mas mabilis matapos yung ginagawa nila. Unlike po na isa lang ang gagawa dyan, hindi po talaga agad matatapos. Yung trabaho, madali lang ang trabaho. Lalo na pag alam mo na. Lalo na pag hinaluan mo ng diskarte, mas mabilis.
Diba? So kung sanay ka na, wala ka naman diskarte, wala din. Alam niyo yun? Kaya sa amin po talaga, hindi po kami nagbibilang ng, ng araw. Pakyaw po to eh. At saka sa mga kasama po namin sa team, hindi po kami nagbibilang ng araw kasi hindi naman po kami nauubusan ng gawa. At saka yung pinaka-labor namin sa kanila, isulit din naman. Ayan, ang ganda. Mas, kung hindi nyo napapansin sa mga design ng gate namin, mostly horizontal. Mas maganda po kasi yung horizontal kasi nagmumukha siyang malapad tingnan. Nagiging malapad, nagiging malaki siyang tingnan. Sa totoo lang. So ito nga po pala, parang bird type pa lang, wala pang pintura. Ang ganda ng tingnan. What more kung meron na siyang pintura. So I think ang magiging pintura nito is black and white. I think kagamit tayo dito ng white. Tatanungin ko si client kung white ang ilalagay dito. Pero isasuggest ko talaga white na lang dito. Tapos the rest is black. Hindi kami pwedeng gumamit ng maraming puti. Pwede kang gumamit dito sa lumina ng konti lang. Pero kasi ang pinaka kulay talaga sa lumina is chocolate brown tsaka black. So pwede na natin gawin na white ito, then black. So, let's see kung ano yung magiging decision ni client. Tatanungin ko rin sila. Ayan. So, yun din po ang kagandahan na si Ray as contractor is gumagawa din talaga. Actually, majority sa ginagawa namin is kung hindi man siya yung gagawa nun, is may supervise. May supervise naman po siya. Pero ito pagdating po sa main gate, pag-fabricate po ng roofing, ayan, siya po yan. Then may mga kasama na lang po tayo sa team natin. So maganda nga ito malagay na nila yung gate kasi today is Saturday payday, maulan-ulan. Sakto bukas walang pasok, pahinga. At least meron na tayong gate. So sa amin, ang ginagamit namin cylindrical hinges is uno ang sukat. Dalawa dito. Kaya naman kasi ang dami namin nilagay na bakal. So kayang-kaya talaga yung gate. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, sa paggawa pa lang ng gate is sobrang maayos na, di ba? Tapos hindi nakakapagod yung gawa kasi iba-iba po yung gumagawa. Katulad dito, sila yung gumawa ng welding. Sila yung gumagawa ng gate, sila nagwe-welding. Iba rin yung magpipintura niyan. Ayan na. So, i-install na po ni Ray. Mag-welding. Ayan. So, ito, naglagay sila ng parang guide. Ayan, para may awang. Tapos ayan po yung mga alambre. Naka-alambre siya. Nakatali. So, bali, matatapos na po natin yung ating welding works dito. Ayan. So, kailangan nating hulugan para masukat din kung tama. Ayan. Sukat-sukat.
yata yan. Hindi ka pa napapabili. Today po is umuulan. So maganda rin po talaga pag may harang. Kasi hindi po papasok dito yung tubig. Ayan, safe na safe po tayo. Medyo hindi nga lang papasok yung hangin, pero okay lang. Mas okay yung safe tayo. Dito naman is hindi naman tayo pwedeng magsagad. Kasi bawal. So, bali, majority po sa gagawin is puro na lang po siya tiling works. Tiling works. Ito po, meron kaming sobra na Hardiplex. Hindi ko alam kung siguro ang susobra po yata dito is mga 3 o 4 kasi gagamitin pa namin pang kisame sa may kitchen. Tapos yung tatakpan pa namin dito sa may cove light. Siguro po pag nagpa-deliver ako ng Marinewood, ipapabalik ko na lang to, then ipapa-convert na lang natin sa Marinewood. So meron po talagang mga case na sumusobra. Minsan po kasi nagbabago po yung decision ni client, tulad niya ng palagay po ng hallway. So medyo nabawasan po yung magagamit na Hardiplex. So, ito po is, isoli na lang natin. Pwede naman siyang isoli as long as wala siyang mga damage. Then, mag-order kami ng Marinewoods. Ipapabawas na lang namin to. Pwede naman yun. Pwede.